Pilipinas, pasok sa listahan ng mga pinakatiwaling bansa sa Southeast Asia. Ayon sa pinakahuling ulat, ikatlo na ang bansa sa mga may pinakamababang marka pagdating sa transparency at good governance sa rehiyon. Ang grupong Task Force Kasanag hindi na napigilang magpahayag ng matinding pagkadismaya sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa issue ng maletang pera. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ayon sa anti-corruption group na Task Force Kasanag, sa panguna ng kanilang founder na si Dr. John Chong, patunay ang ulat na ito na malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas at sa tiwala ng publiko. Sa pinakahuling Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nakapagtala ang Pilipinas ng humigit kumulang 33 sa 100 na marka. Dahilan upang mapabilang ito sa mga bansang may mababang performance sa ASEAN pagdating sa transparency at good governance. Dahil dito, inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon, kasunod ng Myanmar at Cambodia. Nalulungkot tayo, sir, no? Yan ang ating reactions. Napakalungkot at naiinsulto tayo. Dahil una-una, we are the most Christianized country, no? In the whole Asia, according to the late Pope John Paul II. At hindi lang Christianized country. Maraming mga tatalinong Pilipino at marami ring matitinong Pilipino. At yan nga ang hindi natin matanggap-tanggap, being the one organization, Crusades Against Corruption, no? Na hindi matatanggap natin na ganun ang result ng ating bansang Pilipinas, na we are the most corrupt and then we are the most Christianized country naman. Giit ng grupo, ang ganitong imahe ng bansa ay direktang nakakaapekto sa pagpasok ng mga dayuhang negosyo at mamumuhunan. Number one, transparency is the most important, no, sa ating bayan. At dahil dyan sa mga records na yan, I am sure, no, maapektuhan talaga. No, maapektuhan kasi ang kailangan ng negosyante ay isang matinong leader o isang matinong bayan. Paano maging matino yan dahil sa records na yan? Di affected talaga yung ating economy niyan. Binigyang diin pa ni Dr. Chong ang mga isyu ng Maleta Delivery Scheme, katiwalian sa flood control projects at aligasyon ng diversion ng pondo bilang mga halimbawa ng sistematikong korupsyon na pumipinsala sa mga komunidad lalo na tuwing may kalamidad. Dagdag pa ng Task Force Kasanag, bukas sila sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian at hinihikayat ang publiko na lumapit sa kanilang tanggapan para sa mga ulat. Wala tayong sasantusin, wala tayong pipiliin dahil we believe that nobody is above the law. Nananatili yung ating prinsipyo na pag may ebidensya, talagang pupunta yan sa proper agency ang kanilang bagsak. You are not a king, and that is not your kingdom. No? You are a public servant, you are accountable to the public, at mananagot kayo dahil walang forever. Patuloy naman nananawagan ang grupo ng mas mahigpit na kampanya kontra korupsyon sa gobyerno at tunay na transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.